And don't forget to subscribe and click the notification bell. Hello guys, samahan niyo ako sa aking adventure dahil hindi muna tayo makakapag-adventure sa iba't ibang lugar. Dito muna tayo mag-adventure sa aking pinagtatrabahuan guys. Ito po yung araw-araw na aking trabaho guys. Araw-araw ako dito sa banana plantation guys dahil ito na po ang aking nakasanayang trabaho. Medyo nakakapagod pero i-enjoy naman rin ako sa aking trabaho dahil mahal ko ang aking trabaho. At sa ngayon guys, ipapatuloy natin ang ating topic about sa Black Sigatoka disease guys. Sa ngayon guys, nagmo-monitor ako sa area kung okay ba, kung marami ba dito yung mga dahon na may mga tama ng Sigatoka disease. Kasi sa buwan na ito ay tag-ulan, dadami ng parami si Sigatoka. At itong si Sigatoka guys, very active talaga pag tag-ulan. Marami yung ascospores na kanyang inire-release milyon na similya. Kaya araw-araw ko po itong monitor. Sa aming trabaho guys ay tulad ng ganito, severe na Sigatoka disease, ito ay i-feedback po namin sa coach o sa aming supervisor upang ma-update yung cycling ng ating leaf trimming o deliping schedule. Dahil ito guys, pag matagal itong natanggal o nadidilip, ito ay nakakahawa sa ibang mga dahon na okay pa yung walang Sigatoka. At ito guys, tinatanggal na ni leaf trimmer yung dahon, yung may tama ng Sigatoka. Ganito yung pagka-trusses filing guys. Dahil yung sa likod na parte ng dahon guys ay wala lang chemical, ito ay meron. Dapat ganito. After leaf trimming guys o deliping, dapat hindi nakasabit yung dahon na may infected ng Sigatoka dahil ito ay nakakahawa pa rin kapag sumabit. At minomonitor din namin ang area guys, dapat malinis at walang mga maraming damo. Dapat updated yung chemweed natin. Tulad nito, tinitira na ito ng mga insekto at mga aphids. Late chemweed nito guys. Yung damo, buhay na buhay pa. Kung magtatanim tayo ng saging guys, dapat hindi dikit-dikit o mag-overlapping yung dahon. Kasi yung ibang dahon hindi natatamaan ng spray. At maglalagay rin tayo ng pataba tulad ng chicken dung upang may vitamins yung tanim natin. Malaking tulong na rin ito upang yung mga plants natin ay hindi ng mga Sigatoka. Dapat yung population control guys, yung followers niya dapat hindi marami. Dapat pinoproning yan. Ang ititira natin isang mother at isang follower. At upang maiwasan guys si Sigatoka, dapat yung magtanim tayo yung katabing area na tinataniman natin tulad nito. Maraming Sigatoka, severe late na hindi pa nadidilip o nalilip trim tulad nito. Ito ay nakakahawa pa rin sa ating mga tanim tulad nito. At minomonitor din namin guys yung road condition at saka drainage dapat good tulad nito. At yan lang po muna guys, and thank you.